Anong plano mo ngayon, Irene, na pag-uwi mo? Dahil nabisita mo, nasunugan nga yung mga anak mo, walang natira. So, anong gagawin mo? Anong plano mo? Kaya gusto ko talagang tulungan, pero wala naman din ako ikatulong sa kanila kasi siyempre may ano din, wala naman din ako katulong sa kanila. Siyempre nag-aaral pa naman. Nag-ano ako sa mga damit ko, mag-impact kasi ako, naglinis ako ang mga ano ko, naglalaba ako, tinutupit ko na kasi ready na to, panglagay ko na dito. Bakit ka nag-impact eh? Kasi siyempre, pauwi na ako ng Davao. Ready ka na? Naka-ready na ako, tingnan mo itong pinaglabahan ko kapon sa ilog. Tutupiin ko pa kasi busy sa module. 1 month pa lang naman eh. Bakit ang aga mo mag-excited ka masyado umuwi? So, ikaw daw, na-excited ako talaga. Hindi na ako makatulog sa, minsan, hindi na ako makatulog. Kasi inisip ko talaga yung uwian ko. Di ba yung sa aeroplano, may kilo yung bagahe. Oo. Baka naman magsobra ka, magbabayad ka pa. Hindi Yung itong dinala ko kasi yung yung hindi ko masusuot. Ipambigay ko doon. Kasi marami naman akong damit eh. Tingnan mo Tingnan mo mga damit ko. Ang dami mo palang damit. Kaya pambigay ko ng iba doon. Sa bayaw mo, sa hipag mo. Marami yung mga hindi mo na ginagamit, pamigay mo na. Pambigay ko na kasi para may maiwan to. Madami talaga akong Madami talaga. Meron pa dito Tapos meron pa naman dito Baka magsobra ka sa sa kilo kasi may mga kilo-kilo yung mga ganyan. Hindi basta kasi marami pa nga dito Tapos dadalhin ko na lang doon kasi kaysa dito hindi naman dito magagamit din dito. Paano ko? Dalhin ko na lang doon. Iwanan mo na lang para may gamitin yung hipag mo. Kaya na-excited lang ako. Baka nang magsobra. Sobra ka sa kilo. Di ba may ganyan? May kilo-kilo sila. Uwian ko. Ay, palagi na lang ako sa akong mga dalhin ko doon. Paano na kaya? Iyak siguro ako pag makita ko na yung anak ko. Mahag ko na sila. Sana yung 4 na anak mo magpakita rin Hindi na yan sila magpakita. Ano kaya kung di ba pagdating mo doon ipuntahan mo? Malayo ba yung lugar nila? Gusto ko pumuntahan. Gusto ko talagang puntahan doon. Pero bawal ka pumunta? Hindi bawal. Wala naman kayong kasulatan na bawal kang pumunta. Kaya, ako kung anong dalhin ko doon kasi wala ko naman Hindi yung ibang damit, di ba may mga babae kang anak sa 4? Di bigyan mo sa kanila yung iba. Sabi mo... Gusto ko lang sila bisitahin doon Sabi mo 17 years old na yung iba. Gusto ko talaga mabisita ko sila puntahan ko doon. Gusto ko talaga mapuntahan ko doon. Kahit magdala lang akong tinapay lang. Di ba? Irene, ilang days ba yung bakasyon mo doon sa Taloytoy? Di ba Di ba? Sa June yata yung... June yata. Basta June siguro tayo doon, mauwi. Pero hindi pa alam yung pizza Hindi ko alam yung pizza kung Kaya gusto ko talaga may naisipan ko talaga, gusto ko talagang bisitahin yung anak ko, 4 doon. Kasi pwede naman tayo magmotor, may motor naman yung kuya ko. Tapos, tamang-tama talaga. Malayo ba yung bahay ng mga anak mo dun sa inyo? Malayo naman, pero mapuntahan naman kasi yung yung dati may pinadala si Tita Lo, puntahan ng kuya ko doon, madali lang sila, wala lang isang oras. Mga lang, mga isang oras lang talaga.
Malayo, parang Abrabigan din. Hindi madali lang. Maganda naman doon. Kung isang oras, parang Abrabigan. Kasi Abrabigan, 1 hour yan. Ay, wala lang. Basta wala lang isang oras, Kuya Toy. As in, promise. Kaya, gusto ko talaga, naisipan ko talaga ba, gusto ko silang bisitahin. Tapos, gusto ko talaga makita yung papa nila, kung ano, reaction nila, kung ano na ako, noong pinaano niya, palagi niyang suntokin. Kaya gusto ko talaga hindi naman ako gumaganti. Kaya gusto ko lang yung bisitahin yung anak ko. At saka nandoon din siya para makikita niya ako o pakita ko ipakita ko lang sa kanya ba na ano na ako. Ito na ako ngayon. Oo, ito na ako ngayon. Ano na nangyari yung sa una, hindi niya ako inayos hindi niya ako inayos doon, palagi niya akong sinasaktan. Kaya ngayon, iba na talaga yun si Irene noon pa sa kanya. Kaya gusto ko talaga mabisita ko kahit yung mga kahit yung bayaw ko dati at saka yung mama niya. Kasi pag mag-away kami, pinagtulungan nila ako ba. Gusto ko talagang ipakita ko ba kung ano ako ba. Hindi naman akong gumaganti, Kuya Toy. Parang lang ba, magpakita lang ako sa kanila doon. Sa anak ko. Kaya pinag-isipan ko talaga. Basta hindi ko na nakisasabi. Mahiya naman ako Basta surprise lang na lang ako, surprise ko na lang sila. Yung yung mga damit na pambabae, puro naman pambabae yan, ibigay mo dun sa anak mong dalaga na. Oo, pero wala naman akong Malalaki yan, maliliit. Kasi pa nga ako sa kanila kasi nakita ko yung nila, Kuya Toy, kasi nasunog yung lahat gamit nila. Bakit? Nasunog ang bahay nila, tapos wala nang natira sa mga gamit ng anak ko. Kailan? Isang buwan na, isang buwan na sila kasi nagparamdam yung bayaw ko, pinupost nila yung yung asawa ko dati, yung ex ko. Sabi nila na nakita ko doon nasunog yung bahay nila, wala na natira maskin isang gamit. Pero nalungkot naman din ako kasi siyempre anak ko naman din yung mga anak ko wala na silang damit. Ngayon daw sumatchat yung followers ko kasi may mga nanonood sa atin doon, taga doon. Kasi sabi nila rin nasunog yung bahay nila ni Elvin. Tapos yung anak mo talaga, isang 5 pamilya nandoon lahat sa lulan niya. Wala na silang bahay kasi wala na silang damit. Tapos may binigay daw na mga gamit sa kanila, kinuha daw sa mga nila. Kinuha naman daw sa mga kapatid ng ex ko. Wala naman silang mga damit, kaya nalulungkot ako talaga. Gusto ko talagang tulungan pero wala pa man, nag-aral pa man naman ako. Siyempre, nag-alala rin ako. Siyempre, anak ko talaga yun. Parang masasaktan din ako kasi talaga siyempre, anak ko, nasunog lahat yung mga damit nila. Tapos, wala akong ikatulong sa kanila. Siyempre, nagsimula pa ako, nag-aral pa ako. Okay kung may trabaho ako. Pero wala naman akong trabaho. Kaya sipagan ko pa yung pag-aral ko para makatulong ako sa kanila. Kasi sobrang lungkot ko nung nakita ko yung nung nasunog yung bahay nila. Wala nang natira kahit bubong. Walang natira. Naubos lahat. May picture ka doon? Wala na akong picture kasi Video? Wala din. Kasi sinabihan lang ako. Kaya nakita ko din yung papa ng anak ko. Hala, anong tawag yan? Pangit na talaga ang niya. Pangit na talaga tingnan. Anong plano mo ngayon, Irene, na pag-uwi mo? Dahil nabisita mo, nasunugan nga yung mga anak mo, wala natira. So, anong gagawin mo? Anong plano mo? Kaya gusto ko talagang tulungan pero wala naman din ako ikatulong sa kanila kasi siyempre may wala naman din akong katulong sa kanila. Siyempre nag-aaral pa ako. Pero sa totoo lang naawa ako sa kanila. Kaya gusto ko talaga pag umuwi ako, bisitahin ko sila. Gusto kong puntahan doon. Kasi wala na daw silang mga damit. Ewan ko kung nakapag-aral pa sila ngayon. Kasi mga damit nila nawala na wala na, nasusunog lahat. Totally sunog lahat? Oo, wala
wala nang natira nga. Kasabi ng ano ko, yung kapatid ng papa niya. Yung kapatid ay pinsan ng papa niya rin. Sabi niya, yung mga anak mo ngayon kahit saan na lang, doon na sila nakatira sa lula niya. Marami pa naman sila, kawawa ng anak mo doon. Sabi, bakit naman? Kasi yung bahay nila nasusunog. Nasusunog pala. Totoo pa lang yung nakita ko namin na Mayday. Di ba Mayday sila? Nagsabi yung kapatid niya na, kawawa ka naman kuya, naubos lahat yung mga damit mo, wala nang natira. Kaya nag-like ako doon nag-emoji ako doon sa yung ex ko nga minamaydi sa niya, kapatid niya. Tapos nag-emoji lang ako sa kanya. Kaya totoo pala yung minamaydi na yung nasusunog pala. Kasi nagsabi na yung cousin niya, kasi kawawa na daw yung asawa ko ngayon. Kasi nagsimula na naman sa kasi palagi ng yan ang nakaano sa kanya, lasingero talaga. Ano bang dahilan bakit nasunog yung bahay? Kasi iniwanan nila yung uling nila, linagay sa sako. Kasi may mainit pa, dapat may apoy pa. May apoy pa, dapat talaga ako ng uling. Dapat kung mag-uling ka, dapat hindi mo na dapat ilagay mo na sa sako kasi kahit mainit pa yung uling, kahit wala nang apoy niyan, pa yan. Mag-aapoy pa yan dun sa loob ng sako, siyempre. Tapos yung uling niya doon na nakalagay sa siyempre sunog. Kaya sa akin, yung nag-uling pa ako, ilagay ko pa doon sa at hindi ko pa ilagay sa sako. Pag kinabukasan ko na ilagay sa sa sako para hindi na para malamig na. Pero sa kanila kasi linagay nila doon sa sa sako agad na dapat hindi pa nila ilagay agad sa sako kasi pag ilagay mo yan agad sa sako, mainit pa yung yung uling. Kaya pag uwi pa niya, wala nang bahay, wala nang mga damit niya. Walang ba tao doon? Walang tao. Siyempre, malayo ng mga kapitbahay. Kasi noon pa kasi noon pa, nung doon pa kami, hindi mahilig yung asawa ko sa maraming bahay. Gusto niya talaga yung kami lang nakatira doon sa sa Kalasangan. Yan ang gusto niya Yun dati, Kuya Toy, yung palagi na niya ako suntukin. Doon kami sa sa bundok, yung maraming kahoy. Tapos makikita namin yung maraming unggoy talaga Maraming unggoy yung mga namin. Parang yun na lang ang kapitbahay namin yung mga unggoy. Kaya doon sa nagtayo ng kubo-kubo para pag masuntok niya ako, walang makakita. Yun ang naano ko. Kaya doon, sobrang talaga, kawawa ako doon. Wala kaming kapitbahay kasi pag manakit siya, walang makatulong sa akin. Kasi malayo kami. Malayo sobra ng kapitbahay. Tapos pag pag pumunta ako sa mama niya, tapos yung mama niya, pinagalitan naman ako kahit yung mga kapatid niya. Pinagtulong-tulungan nila ako. Maski wala akong kasalanan, pinagtulong-tulungan nila ako. Na wala naman akong kasalanan. Kaya ako. Kaya ngayon, sabi ng ngayon sila na daw ang kawawa. Sobra daw ang kawawa ko ngayon sila. Pero maapektahan talaga yung anak kong apat Kasi, Kung dati sinasaktan ka niya, bilog ang mundo Oo, akala siguro niya ba na ang taong sinasaktan niya, siguro tingin niya matagal sa kanya. Hindi niya alam na ang bumibilog talagang mundo. Di ba? Ngayon hindi ko akalain bakit na nakapagpatuloy ako sa pag-aral ko. Kaya ngayon nagsisi naman siya. Kuya Toy, thank you po sa sabon na binigay mo talaga. Kasi dalhin ko na lang doon sa Tagaytoy. Sa mga anak mo. Hindi, bigyan ko na lang din yung anak ko dalawa. Para matikman din nila yung mabago nga sabon. Kawawa naman din sila walang Kaya patikman, kahit maliit lang, so bigyan ko din sila dalawa po. Kaya gusto ko talagang bisitahin sila pag makauwi ako. Bisitahin ko lang sila. So mga kabayan, ituloy mo na kumaring yung pagtiklop mo para pagdating ng schedule ng uwian ay bubuhatin mo na lang yan. So mga kababayan, maraming salamat po sa mga subscriber, sa mga viewers. Huwag niyo rin pong kakalimutan mag-subscribe sa channel ng mga PB Lab.
at sa lahat po ng PB Team Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out na rin po kay Jonald PH. Yan, yung laging reactor natin sa PB Lab. Shout out po sa inyo, sir. Bye-bye mga kabayan. Bye-bye.